So kung naalala nyo sa previous video natin, yung part 1, nirelease natin ang unit na Yamaha Faccio 125. At syempre doon na-review na natin kahit papano yung unit. At the same time, na-review na rin natin yung riding experience nito. So ngayon sa part 2, re-review natin mas mabusisi pa itong Yamaha Faccio. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe and click the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga videos. What's up mga lods? Chef Foggy TV is back. So for today's video, i-content natin to or i-review natin ang Yamaha Faccio 125. Tara, samahan nyo akong isa-isahin ang specs and features ng motor na ito. Yung unit nga pa lang nasa harap natin, ito yung color pearl white na sinasabi nila. Actually, para siyang dirty white. Well, unang-una sa lahat, napansin ko ang motor na ito ay napakaraming oblong shapes. Ang headlight nito ay oblong. Na light nito ay oblong as well. Oblong na funnel gauge. May Faccio logo at the same time may Yamaha logo dito na oblong din. Dito meron din siyang hose holder na oblong. Oblong shape dito sa bandang back fairings niya. Oblong na tail light at oblong din na signal light. Oblong na heat guard. Yeah boy. Oblong shape na fender. So simulan muna natin dito sa panel gauge ng Yamaha Faccio 125. Open natin. Once you turn on the ignition, nandito yung start and stop at check engine display natin. Nandito ang high beam indicator, na light indicator. Meron tayong Yamaha emblem dito, speedometer, odometer, then may fuel gauge dito. Yung odo niya napakababa, 145 km pa lang tinakbo ng motor na to. Dito sa ilalim ng panel gauge, meron siyang button to change the display ng odometer or ng speedometer. Merong odometer, merong trip, merong orasan, meron ditong battery gauge. So yun lang. Ang nakakalungkot lang, wala itong display for average fuel consumption. So once you take a seat on this motorcycle, mapapansin mo na kagad ang oval shape na kanyang speedometer. Meron siyang black trim dito na oval shape, then oval shape din ng kanyang fairings dito. Meron tayong handle grip na classic look. At dito, meron tayong bar end na plastic. Dito ang lever na silver finish. Sa rear brake lever niya, meron siyang built-in handbrake. Ayun. Meron tayo dito ang high and low switches. Merong signal light. Merong horn. Meron dito ang black stem na side mirror, oval shape na side mirror. Uy, yung pogi ng motor na yun Pwede na! Pero sana ginawa na lang nilang chrome to, then bilog para talaga may emphasize yung classic look ng bike na to. Right side, black stem mirror, start and stop system, switch, then may hazard light tayo dito, meron tayong electric starter dito. Dito naman napakaganda, napaka-elegante ng design niya, talagang ini-emphasize ang pagka-classic look niya. Meron dito ang glove box. Dito sa loob meron siyang 12 volts na socket port, hindi pa siya USB type. Subukan natin to kung papasok ang ating Realme GT Master Edition. Yon, swak. Meron tayong ignition key dito, hindi pa siya keyless. Meron tayo dito ang pamalengke hook. Meron din dito ang lagayan ng bottle. Sukatin natin. Pati if pinabili ka ng bearing can, check natin kung papasok. So ayun, pasok ang bearing can. Meron tayo dito ang typical na tumbler. Ayun, pasok naman. Meron tayong aqua flask dito na 32 ounce. So hindi siya kasya. At syempre hindi ito mawawala kung pinabili kayong suka, 1 litrong suka sa tindahan, kung papasok ba ito dito. So yun, so far pasok naman. Isa sa mga feature na nagustuhan ko dito ay ang gulay board. So ang gulay board, napakahalaga nito. Pwede mo siyang gamitin pag namamalengke ka, grocery, and any other na gamit na pwede nyo kabit dito. Dahil maluwag to. So ayan, kung mapapansin nyo, 5'8" ako. Ito pala sa gulay board na to, meron na siyang matting. Rubber siya, rubberized. So hindi na to yung stock. Papansin nyo dito, yung plastic niya dito ay medyo rough or matte finish ito. Well, para iwas na rin siguro sa gasgas ng ating mga paa. Then yung mga gamit na dinadala natin na pinapatong dito sa gulay board. Dito naman sa harap, ganun din naman. Plastic made din na medyo rough finish. Hanggang dito, umakyat hanggang dito sa hook.
Dito napansin ko din meron siyang helmet hook or pamalengke hook na rin. Diba? Ang daming hook. Move it! Pagdating naman sa headlight ng Yamaha Faccio 125, ito ay all LED lights na. Pati na rin ang high beam nito. Ito sa front signal lights natin, ganun din. Meron siyang matte finish dito para matakpan yung bulb. Pero mas malaki siya kung ko-compare mo sa likod. Samantalang ang tail light nito ay halogen bulb lamang. Pati na rin itong signal light niya. Tapos dito naman sa tail light, kung mapapansin natin dito, isa lang yung ginagamit na bulb for stoplight, then for plate light isa lang. Ayan, so bali dito clear lang siya, sa taas red lang. Dito sa bandang unahan ng Yamaha Faccio 125 ay meron itong black trim na diretso hanggang baba dito, then meron siyang oval shape dito with Yamaha logo and Faccio logo. Lapad ng fender nyo, gandang tinitingnan, talagang pang classic talaga yung tsura. Pagdating naman sa mags and tire size ng Faccio 125, ang rim nito ay may diameter na 12 inches. Dating naman sa gulong nito, meron tong sukat na 110 by 70 by 12. Tubeless na rin ito, Dunlop ang kanyang brand. Habang ang sukat naman sa likod na mags and tires natin ay same din sa sukat ng harap natin. Ito ay may Dunlop tires na may sukat na 110 by 70 by 12. Tubeless na rin ito. Habang ang mags naman nito ay merong 6 spokes at gloss black ang kanyang kulay. Pagdating naman dito, meron siyang telescopic fork sa harap, then may single pot caliper dito. Not sure kung anong brand nito, then may cute size tayong disc dito. Napaka-cute niyang liit. When it comes to suspension and braking system ng Yamaha Faccio 125, ang likod nito ay may single-sided monoshock lang. Black ang kanyang spring, chrome ang kanyang loob. Then sa braking system naman ay meron lamang siyang drum brake. Pagdating naman sa engine ng Yamaha Faccio 125 ay meron lamang itong single cylinder, air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 2 valves. Meron din itong bore and stroke na 52.4 by 57.9 mm, compression ratio na 11.0:1, may maximum horsepower na 8.4 at 6,500 RPM, maximum torque na 9.9 Nm at 5,000 RPM, fuel injection and transmission type niya ay CVT. Meron lamang itong engine oil capacity na 0.084 liters. So yan yung makikita mo sa isang 125cc na engine ni Yamaha Faccio 125. Pagdating naman sa tambucho ni Yamaha Faccio 125 ay meron itong oblong shape or oval shape na heat guard. Then ito yung cute size niyang tambucho. Ganda, diba? Tamang tama kay Faccio. Halos lahat na makikita mo dito sa Faccio ay puro oblong shape. Itong gaya lang itong rear fender niya, oblong with built-in reflector. Ang nagustuhan ko rin sa motor na to ay ito, yung fairings niya na white body, diretso siya hanggang ilalim. So hanggang dito. Then ito, proportion yung tapakan niya, parang nakahulma na sa body. Ang ganda. Well, napaka-cute na ito, ang liit. Oh. Just beneath the seat of the driver side, ito meron tayong logo dito ng Faccio, combination of gray and green na color. Then pagdating naman dito sa likod ay meron siyang full name na Faccio, then green combination and white combination here. Meron din ditong parang oblong shape na, ewan ko kung guard yung tawag dito, may emblem din siyang Faccio kung makikita nyo rito. Ayan. Iba kinakabitan to ng parang saddle bag. So ito siguro purpose talaga nun. Then dito meron tayong grab rail na black, matte finish to. Yung iba pinapalitan din to kasi nga mas more classic siyang tingnan kung chrome siya. Then yung parang may grills, ganun. So tingnan naman natin yung under seat storage ng Yamaha Faccio 125. So from this position, once na sinaksak mo yung susi, ita-turn mo pa siya papuntang left or counterclockwise. Ayun, you will hear the tick sound and open na yun. So ano nga bang makikita natin sa under seat storage? Tcharan! Dito makikita natin yung fuel tank natin. Meron lamang itong capacity na 5.1 liters. Nandito rin yung Y-Connect na aparato. So ditanggal siya. Yung chassis number nandito rin. Uy, teta, paano ba ilag to? What? Ayun, okay na. Then nandito rin yung storage capacity natin. Dito nga pala sa under seat storage natin, meron itong 17.8 liters na capacity. Not sure kung papasok ang full face helmet or half face helmet, pero itratry natin yun.
So just beneath the seat itself, may makikita tayong tools dito. Ito yung screwdriver natin, holder, then ito yung bala ng screwdriver. Meron din siyang Allen wrench dito. So when it comes to the storage capacity of this motorcycle, syempre hindi mawawala tong helmet test natin. So ayan, half face helmet. Check natin kung papasok dito sa Yamaha Fazio. So ito pa, baliktad. Facing rear. So yan, hindi pa rin pasok. Facing in front. Yan. Alright, hindi pa rin pasok. Most probably full face helmet, hindi rin papasok dito. Meron naman siyang alternative way. Meron naman ditong helmet hook just beneath the seat. Ayan, no? Then ito pa, meron siyang helmet hook dito, which is made of plastic. Ito hindi natin ma-sure kung ganun siya katibay. Meet my girlfriend here. So lagay natin kung papasok siya sa loob ng underseat storage ng Yamaha Fazio. So ayan, pasok. So ang volume ng Toyo na to is 1.8 liters. So kulang-kulang 2 liters. Ayan. Then meron din tayong suka dito. Ayan, suka. O diba? Manok na lang ang kulang, adobo na. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Yung seat ng Yamaha Fazio 125. Meron siyang two-tone seat, which is meron dito on the passenger side, which is smooth like finish. Then dito sa driver side, medyo rough finish siya. Then may mga stitches din siya. May stitches ulit dito na rough finish. So combination siya ng smooth and rough finish. We have here the magneto side. Nandito rin ang ating passenger foot peg. Napaka-satisfying talagang tunog nito. Tapos, ano pa bang makikita natin dito? Then, ito may mud flap siya rito para iwas talsik ng putik sa loob. Horn niya, nandito siya sa center ng motor. Talagang kitang-kita mo naman. So, pumunta naman tayo sa overall dimension ng motor na to. Ang Yamaha Fazio ay may curb weight na 95 kilograms, length na 1,820 mm, seat height na 750 mm, wheelbase na 1,280 mm, meron tong height na 1,125 mm, at meron itong ground clearance na 135 mm. Meron lamang itong 685 mm na width na tamang-tama para sa daily hustle and bustle dito sa Pinas. When it comes to safety feature ng Yamaha Fazio 125, hindi ito equipped ng ABS, pero meron naman siyang isang feature talaga namang napakaganda. Ito ang Blue Core Hybrid, which will give you a power just like the VVA technology ng mga higher CC like yung NMAX and Aerox. Itong technology na to, nagbibigay siya ng additional power at the same time fuel efficiency din. Isa pang nagpasulit sa motor na to ay ang Yamaha Y-Connect. Siguro familiar naman kayo dun sa mga previous model na may Yamaha Connect. Dito nyo masisilip yung mga overall status ng inyong motor like yung maintenance guide, where is your last parking position, etc. and so on. Syempre, one thing to consider before buying a motorcycle is yung fuel efficiency ng motor. So, sinubukan natin kung gaano katipid ang motor na to. From full tank, tumakbo tayo ng 89.4 kilometers to be exact. Then, nung nagpa-full tank tayo, umabot ng 1.879 liters. So, nakuha natin ang actual average fuel consumption niya na 47.58 kilometers per liter. Ang tipid, di ba? 125cc na classic scooter na elegante at hindi barumbado manakbo. Well, kung mahilig kayo sa classic bike or classic scooter na motor na kagaya nito na budget friendly, sana naman natulungan ko kayong mag-decide kung ito na ba talaga ang motor na para sa iyo. Hanggang sa muli, ride safe, meow!